Kung magkaroon man ako ng kaloob na kayang manghulat sa hiwaga'y mabusog, magkaroon man ako ng dakilang pananampalataya, kung wala akong pag-ibig, ako'y wala pa rin kabuluhan. Kung ako'y maging matulungin sa dukha, magbigay ng anumang kailanganin nila, maialay aking buhay sa kanilang kaginhawahan. Kung wala akong pag-ibig, walang pakikinabangin sa akin. Tatapwan ngayon'y nananatili ito, ang tatlong sangkap ng butihing pagkatao, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay laging mapagpahinuhod, taglay ang magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, at hindi makasarili. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang, tiwala'y laging inaasahan. Lahat ay tinitiis, galit inaalis. Kung ikaw ay may pag-ibig, halina't sumabay ka sa awit. Tatapwan ngayon'y nananatili.
naranasan natin sa nag-aapoy na parusahan. Nagpapasalamat kami sa'yo, Ama, nang walang hanggan, dahil sa iyong kagandahang loob sa amin at kabutihan na binigyan mo kami ng mga mangangaral na may mabuting kalooban at mga magulang na papatnubay sa amin sa daang bago. Aming lalakaran, kayamanan sa langit, kailanman hindi pababayaan. Si Kristo'y nangako, tayo'y Kanyang sasamahan. Magtiis lang hanggang sa kamatayan, makakamit ang pangako sa buhay na wala ng hanggan.
Okay na, ready na. Maluwalhati at mapayapang araw ng ating pagsamba, pakikipagkatipon sa ating mga kapatid at sa ating Panginoong Diyos. Magandang araw, mga minamahal na mga kapatid. Tayo pong lahat ay inaanyayahang magsitindig upang tayo mag-alay ng panalangin pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat ang iyong mga anak sa bawat dako na kanilang kinaroroonan sa iyong banal na pangalan sa mga pagkakataong ito. Aming pinasasalamatan at kinikilala ang lahat ng iyong mga gawa na iyong ipinararating sa aming mga abang kalagayan at sa aming mga dako upang kami ay ingatan sa lahat ng sandali ng aming mga buhay. Kami ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa patuloy na iyong pagbibigay ng pagkakataon sa aming lahat upang aming taglayin hanggang sa mga panahong ito ang aming pagtangkilik sa aming hiram na mga buhay. Kinikilala namin at lubos na pinasasalamatan din ang lahat ng iyong mga kaparaan ng ginagawa sa bawat oras upang mapanatili ang mga kasiglahan at kaligtasan ng iyong mga anak sa kanilang mga dako. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagsapit ng iyong mga mahahalagang paggabay at mga pagtulong sa aming lahat. Sa bawat araw at oras na dumarating, ay ipinagkakaloob mo sa amin ang mga butil ng iyong mga pagpapala na siya namang nakatutugon, tumutustos ng lahat ng aming mga pangangailangan sa patuloy na pangangasiwa at pag-iingat namin sa amin pong mga material na kalagayan. Lalong-lalo pa sa mga bagay na may kinalaman sa patuloy na pagpapaunlad ng aming mga pananampalataya. Sa araw na ito, Amang Banal, nagkakaisa, nagsisikap na natitipon ng iyong mga anak upang kaming lahat ay maging saksi sa mahalagang pagkakataon na lagi mong hinahanap na isagawa ng iyong mga anak. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Natitipon kaming palagi sa tuwing dumarating ang mahalagang araw na iyong itinakda upang minsan pa'y aming pansamantalang talikuran ang aming mga mahalagang gawain sa aming mga tahanan at sa aming mga dako, upang sa araw na ito ay amin pong lubos na patunayan sa iyong abang kalagayan na ikaw ang tunay na pinakamahalaga, ikaw ang lumikha sa amin, ikaw ang siyang gumaganap ng mga katalagahan na amin, ng mga pagkakataon na aming nilalakaran. Sa iyo namin hinihiling ang lahat ng mga bagay na mabuting magaganap sa aming mga buhay. Sa iyo namin ipinagpapaalam, Panginoon, ang mga bagay na aming nilalayon at mga pinapangarap na maganap sa aming mga buhay. At sa iyo rin namin ipinagpapasalamat ang lahat ng mga pagkakataong ginanap mo ng may kahusayan, may kapayapaan, at may katarungan sa aming lahat ng mga magkakapatid. Kaya ngayon, Panginoon, iyo po sanang tanggapin ang aming mga handog na mga pagluwalhati at pagpapasalamat sa pamamagitan ng tinig ng aming mga labi. Wala man kaming ibang maibibigay sa iyo, Panginoon, na magmumula sa mga bagay na aming mga pag-aari o tinatangkilik, sapagkat ang lahat ng mga bagay sa amin ay sa iyo din nagmumula.
Ikaw ang nagkaloob ng aming mga buhay at ng aming mga kalakasan. Wala kaming maipagmamalaki sa iyo, Panginoon, kundi sa tuwing sumasapit ang araw ng aming pananambahan at pakikipagkatipon, nagiging masigla ang bawat isa sa amin, iginagayak namin ang aming mga sarili sa katakdaang ito at sa pagkakataong ito, Panginoon, naway maging isang mahalaga at masayang tanawin na iyo pong magigisnan ang aming ginawang pagsasama-sama at kami dumadalangin na samahan mo po sana kaming muli sa pagkakataong ito upang aming maganap ang kabuuan ng aming pagsamba. Turuan mo kaming muli ng lahat ng iyong mga mahuhusay na mga pagbabalita, pag-uulat ng lahat ng mga kautusan na karapat-dapat naming isakatuparan sa mga panahon ng aming mga pagdadala ng buhay. Turuan mo kaming palagi, Panginoon, ng lahat ng mga bagay na ninanais mong maging bahagi ng aming mga pagdadala ng buhay. Ang mga karamdaman at kalumbayan at mga panglulupaypay ay itulot mo iyo ring palisin at alisin sa aming mga diwa at sa aming mga pangatawan. Iyo pong panumbalikin, Panginoon, ang mga kalakasan, iyong pasiglahin at gamutin ang lahat ng mga nadaramang kalungkutan at karamdaman ng bawat isa sa aming mga magkakapatiran upang ang mga kalakasan at kagamot ang aming muling madarama ay aming pong magagamit na mahusay na kasangkapan sa aming patuloy na pagsisikap na kami ay makasunod sa iyong dakilang mga kautusan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ito'y aming dalangin, aming pong pinasasalamatan sa iyong banal na pangalan, patuloy naming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, muli ay bumabati po ang inyong lingkod ng maligayang araw ng muli nating pagkikita-kita upang isagawa ang pagtitipong ito na alay natin sa ating Panginoong Diyos. Maligayang araw ng ating pagsamba sa ating Panginoon dito po sa huling linggo ng buwan ng Setyembre taong 2025. Binabati natin ang lahat ng ating mga kapatid na kasama natin ngayon sa ating gawain mula po dito sa lokal ng Sampaloc, San Rafael, Bulacan. Gayon din ang lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang mga bansa na miyembro po ng OFW Group. Mapayapang araw po sa ating lahat. Nawa ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong palagi sa lahat ng panahon ng inyong mga buhay. Gayon din ang ating pagbati sa ating mga kasamahang mangangaral sa lahat ng mga lokal na nag-aantabay din ngayon sa araw na ito na makaganap din ang kanilang mga oras ng pagsamba sa ating Panginoon. Nais ko ring banggitin ang mga nagpaabot ng kanilang mensahe upang kanila ding tuplin ang tungkuling pasasalamat sa Diyos, lakip na pasasalamat mula po sa lokal ng Taguig City, mula sa OFW Group ng Dubai, United Arab Emirates. Nagpapasalamat si Brother Raymond Dinglasan dahil sa pagsapit ng kanyang kaarawan ngayong ika-25 ng September 2025. Isa pang pagpaparating ng kanyang lakip na pasasalamat sa Diyos, pasasalamat ng kanilang buong pamilya dahil sa pagsapit ng kaarawan ni Brother Jeremy Manggubat. Gayon din ang anibersaryo ng kanilang kasal at sa kapayapaan, kaligtasan, maayos na hanap buhay,
at sa mga kaloob na hindi masayod. Nagpapasalamat kapatid na Jeremy Manggubat, Sis Raquel Manggubat, Sis Rial Manggubat at Brother Primo Manggubat. Yan po ang mga kapatid nating naglakip ng pasasalamat sa araw na ito ng ating pananambahan. Binabati po natin sila ng maligayang araw ng kaarawan at ganoon din happy anniversary ng inyong kasal. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Ito po sa ating pong paksang nakagayak na pag-aralan dito sa huling linggo ng month of September 2025. Ang may likha po at bumalangkas ng paksang ito ay ang ating yumaong kapatid Danilo M. Santiago na ating pong re-reviewin sa pagkakataong ito. Ang pamagat po ay gaya ng ating mababasa sa screen. Ang dalawang uri ng kahihiyan at ang kabanalan sa dalawang ito ayon sa Biblia. Sa Biblia po ay may binabanggit na dalawang uri ng kahihiyan at kung alin sa dalawa ay yung banal. Sa atin pong personal na buhay, mga kapatid, mula nung tayo nagkaisip, mula sa pagkabata, hanggang sa kung anong edad tayo naroroon ngayon, naging bahagi ng ating mga kasaysayan ang pagkatuto o ang pagkaalam sa tinatawag na salitang hiya, nakahihiya, o mapapahiya. Madalas, naririnig natin sa ating mga lola at sa ating mga matatanda, sa ating magulang, pag sinabing walang hiya, ibig sabihin, zero, negative, zero yung pag walang hiya. Pero ang nagiging dating sa atin ay parang negatibo, parang masama pag walang hiya. Pag sinabing, wala kang hiya, parang pangit yun. Yun ay estado ng isang pagkakataon sa buhay mo na hindi karapat-dapat pag walang hiya. Zero. Kumbaga sa gagarapon ay walang laman. Minsan naman maririnig mo, sobra ang tapang ng hiya. Mataas naman ang antas doon. Above level, above the average. Pag sinabing matapang ang hiya, ito'y naglalarawan na sumobra naman yung hiya. Kaya sa ating buhay na material, nalalaman natin na mahalaga rin sa tao yung may hiya, pero huwag sobra, huwag naman yung wala. Pag wala ka kasing hiya, lahat kaya mong gawin. Kaya mong maglakad sa lansangan ng walang salawal, walang damit. Anything na mahalay sa ibang tao, alam natin sa ating buhay, natutunan natin yung tinatawag na kahihiyang pangmasa. Sabihin what is good for others? Yung tinatanggap ng maraming tao, doon tayo nakikigaya. Natutuhan ng buong mundo. Halimbawa na yung salitang breakfast, lahat ng bansa, lahat ng tao, iginalang, universally or internationally, worldwidely accepted, being observed, na lahat ng tao nag-aalmusal, lahat ng tao nanananghalian, lahat ng tao naghahapunan. Tinanggap din ng buong mundo, it is also internationally accepted na ang tao ay dapat magdamit. Walang taong nagmamalaki na, kayo lang ang nag-uso niyang damit, kayong relihiyong ganito, ganyan, samantalang ang tao ay pinanganak na walang damit. Ibig sabihin, ang Diyos ay hinahayaan tayong walang damit. Yung pong mga gano'n, natutuhan natin yung kahiyan, sigon o depende sa mas maraming tinatanggap, maraming taong tumatanggap. What is normally accepted within the community, yun ang ating bagay na sinasabing kinahihiyan. Also, kaugnay din po dito yung tinatawag ng evolution o yung progression. Kasi kung mababasa natin sa Biblia, maraming style ng society noon. Halimbawa, ang mga damit ng lalaki noon, panahon ng ating Panginoong Jesucristo, panahon ng apostol,
panahon sa Ehipto, noon po ay ang damit ng lalaki ay parang tela baga, parang damit ng babae ngayon. May palda, meron tinatawag na tunika, balabal. Kung binabanggit sa Biblia noon na siya ay nagbalot ng tunika, naghigpit ng kanyang sintron, ang ibig sabihin po ba ay ngayon ay ganun pa rin ang ating idadamit? Hindi po ba nasanay na rin naman tayo ngayon sa damit na nauso sa panahon na kaya hindi natin ikinahihiya sapagat ito ang uso sa panahong ito. Hindi natin ipaglalaban na sa panahong ito dapat ang damit pa rin yung damit nila Jose nung araw, damit nila Abraham. So, internationally accepted na anumang bagay na ating nire-respeto, tinatanggap natin unconsciously. Ngayon ay kung isinuot, kasi may nagtatanong sa ating daw iglesia, bakit daw nagpapantalon ng babae? Kasi iyon ang sinasabi natin kasama sa takbo ng progression, ng progress. Noong araw, bawal magsuot ng pantalon sapagkat noon naman ang lalaki nakapalda. Kaya dapat natin ngayong irerespeto ang bahaging ikinahihiya natin. Meron dalawang bagay, isang pangmaterial at isang pang-espiritual. Yung pangmaterial, madaling sakyan ng panahon So, wala nang maraming pag-uusap pa. Basta kung ano yung tinatanggap, yung what is normally, yung standard sa normal na kalagayan ng tao, wag lang may kinalaman sa religion. Pag ang isang bagay may kinalaman sa religion, halimbawa, pagsamba sa Diyos-Diyusan, let us go back to the topic. Siyempre, hindi ka naman sasali doon dahil alam mong spiritually inclined, pag may kinalaman sa spiritual, doon tayo bumabaklas. Hindi tayo papayag doon. Ano po ba, Brother Well, yung materially lang, yung walang kinalaman sa kaluluwa? Unang-una, tingnan ninyo sa kultura. Sa ibang bansa, hindi lahat ng bansa nagsasaing ng bigas. Hindi lahat ng bansa mahilig sa kanin. Ngunit tayo, dito sa Asia, especially dito sa mga katabing bansa ng Pilipinas, Thailand, Vietnam, yung ibang bansa nga sa Asia hindi mahilig sa kanin. My point is, sino ba nagpauso ng isinasaing ang bigas? Di ba natutunan lamang din natin yan? Yung mga ganong bagay, nakikigaya tayo, pumapayag tayong maugnay ang ating buhay at ang ating sarili, pwede yung ganyan, pwedeng gayahin, sapagkat walang kinalaman sa religion. Lahat ng religion ay kumakain ng kanin. Ngunit kung may isang batas na ipinagbabawal ng Diyos na huwag kang kakain ng kanin, and that is the only point na tayo ay mahihiya, ikahihiya natin yung bagay na iyon na ating gawin sapagkat iyon ay bawal ng Diyos. Subalit yung pagdadamit, yung pagkain, ang ganong mga bagay ay nagkakaisa ang lahat ng tao. Yan po ang nais tunguhin ng ating paksa na may mga bagay na nakahihiya, subalit ang ibang tao hindi nahihiya. May mga bagay tayong ikinakahiya, may mga bagay na hindi dapat ikahiya. Ang babasahin po natin upang buksan po ang ating topic. Ano ba ang mga banggit ng Biblia tungkol sa mga bagay na may kinalaman, sa mga bagay na dapat ikahiya o hindi dapat ikahiya ng tao? Ito po ang mga masiselang talata na ating bubuksan. Simulan po natin dito sa unang Korinto 15:34 sa pagtuturo ni Apostol Pablo sa mga tao. Hindi pa po recruited ang kinakausap niya dito. Ang kinakausap niya dito ay sa mga panahon nang siya ay nanghihikayat ng tao. Kausap niya dito yung dinatnan niyang mga lingkod ni Moises na sinasabing namalino ng mga aral. Isa-isang tinuturuan ni Pablo. Ano ang sabi ni Pablo? Unang Korinto 15:34. Gumising kayo ng ayon sa katwiran at huwag magkasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Ang punto ng usapan dito po sa talatang ito, kinakausap ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng sulat, ang mga tao sa lokal ng Korinto na ayon sa estado o sa settings nung
nung pangungusap, ang mga tao ay hindi marunong mahihiya, walang pagkakilala sa Diyos. Ano po kaya ang gawain ng taong walang pagkakilala sa Diyos na sinasabing hindi marunong mahiya? Maaaring katulad din ang ating naoobserbahan sa maraming mga pagkakataon ng ating buhay, na maraming grupo ng tao, magsisimula ang buong isang linggo ng linggo, matatapos ang mga araw, hanggang dumating uli ng linggo na wala man lang pag-alaala, pagkakilala sa Panginoon. Yung pong mga bagay na yun sa normal na kalagayan ng taong relihiyoso, nakakahiya po yun. Nakakahiya sa Diyos na tayo tumatanggap ng tulong sa Kanya. Ang ating mga hininga sa araw-araw, yung lagi ko nga pong sinasabi, hindi natin napapansin yung oxygen, yung hangin na ating sinisinghot o ginagamit, kinokonsume sa buong maghapon. Hanggat tayo malakas, hindi natin napapansin, mahal pala yan. Pag yan ay binili mo yung oxygen na yan, respirator, pag nandun ka sa ospital, uubos ka ng 45,000 per day. Pagka yung mahinang-mahina ka na. Ngunit ngayon tayo masaya, masigla, walang sakit, hindi natin yan pinapansin. Sapagkat, ang sabi nga po ng talata, sulat ni Apostol Pablo, gumising kayo sa kahihiyan. Marami pong tao sa buhay natin, habang malakas, ay hindi nahihiya sa Diyos. Dito po papasok yung ating title. Our title is about kahihiyan. Ano ba ang style mo sa buhay? Ang mga ginagawa mo ba'y in accordance pa rin sa gusto ng Diyos? Ano mang bagay na lampas na sa gusto ng Diyos, yun po ay nakahihiya. So what is the first lesson of our study for today? Mahiya tayo, baka mamaya tayo hindi na nakakaalala sa Diyos. Ano sabi diyan? May mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo kilusin sa kahihiyan. Ibig sabihin, nakakahiya pala yung wala kang Diyos. Pero sa kabila ng ganyang pagkakataon, marami pa rin tao ang hindi kumikilala sa Diyos. At yan ang pinakamalalim na problema ng tao ngayon. Mula sa pagkasilang, magiging bata, magkakaroon ng unawa, tatalino, tatanda, yung iba sa kanila, tumatanda nang hindi pa nakakakilala sa Diyos. Yun po yung bagay na sinasabing nakahihiya. Ano pa ang isa pang bagay na banggit ng Biblia? Lucas 9:26, 9:26. Sapagkat sino mang magmakahiya sa akin, sabi ni Kristo. Ito po ay tagubilin ni Kristo. Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita, ay ikahihiya siya ng anak ng tao, pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Sino po yung kinagagalitan dito? Sa pamamagitan ng wika po pala ito ng mga apostol at ang kanilang ipinipresent, ang ipinaliliwanag dito, ang sino mang magmakahiya kay Kristo. Ano ibig sabihin nun? Sino ba yung taong nagmamakahiya kay Kristo? Yung hindi po kilala si Kristo. Hindi man lang nananalangin o nagpapasalamat sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Kasama na ang mga tao na hindi naniniwalang si Kristo ay anak ng Diyos. Napakarami po niyan. Yung magkamali ang iyong pananaw at pagkakilala kay Kristo, ayan po isang bagay na nakahihiya na ginamit ni Lucas upang isulat sa banal na kasulatan na hindi ka dapat magkaroon ng estado sa buhay na ikaw ay meron kang bagay na hindi pinaniniwalaan kay Kristo. Ibig sabihin, ikinakahiya mo si Kristo. Gaganti naman daw si Kristo pagdating sa kanyang pagbabalik. Kaya ito po, ang katunayan nito, si Kristo ibabalik. Huwag muna nating pangunahan. Actually, yung paniniwala mong uunahan mo si Kristo sa langit, yun po'y isang pagmamakahiya. Parang hindi ka na nahihiya na hindi mo inirerespeto si Kristo. Sinabi na nga ni Kristo, intayin ng mga patay, diyan muna kayo, stay put. Ang mga bangkay na ating mga minamahal ay pansamantalang nananatili muna sa mga libingan dahil ang pangako ni Kristo,
Nasabi pagparito, ikahihiya siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian. Ibig sabihin, muling paparito. Diba galing na po si Kristo dito sa lupa, muling bumalik, siya'y muling babalik uli sa lupa. Ibig sabihin, ganyan ang rulings. We just need to wait for the proper time. Yung mga paniniwalang uunahan pa natin si Kristo sa langit, ay isang bahagi po yan ng bagay na nakahihiya. Hindi dapat matutuhan ng tao na uunahan mo pa si Kristong makarating ka sa langit kaysa ikaw ay sunduin dito sa lupa. Yun po yung mga bagay na malalalim ang katunayan ng hindi pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Next, ang ating pong sunod na talata, Efeso 4:19. Sa ating maiksing pag-aaral, na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Yung sinasabi sa isang talata ng Biblia, na ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan ay salapi. Ito po'y second. Second ito na nagpapagulo ng daigdig, yung kalibugan. Anything. Alam nyo, nakakatuwa ang Diyos sapagkat lahat ng mga characteristic or feelings, part of the emotion, na nilagay niya sa tao, actually lahat na yan ay may proper time na ginagamit eh. We need to have that, all of us, male and female, we need to have this thing in our personal attributes na tinatawag. Kailangan mo yan. Kaya lang, gagamitin mo yung salita na yan, yung kalibugan na yan, pagka sa personal mong sa iyo. You just need to use that on your personal things, personal belongings. Ay kaya nagugulo ang mundo, kahit saan mapunta, actually kahit sa cellphone ngayon, di ba, pag binuksan mo, lahat na lang, nakabikini, paano hindi magugulo buhay ng tao, part ng emotion, feelings. Pero iyan ay hindi masama sapagkat kung hindi naman nilagay yan ng Diyos sa isip natin at sa ating pakiramdam, hindi ka naman makaliligha ng anak, hindi dadami tao. Number one purpose ng Diyos kaya ikinakasal ang mag-asawa para dumami ang tao. Nilagyan niya ng kaunting sarap ang pagsasama. Pagka wala nung sarap na yun, hindi naman magkukulong sa kwarto ang mag-asawa para paramihin ang tao. So those are just part of the magic of God. Kaya lang, pagka kinalakal, natuto sa merkado ang tao, ibinebenta na ang katawan. Ibinebenta na sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa dyaryo. Nung araw panahon namin, sa dyaryo lang yan ibinebenta eh. Siyempre, pag open, lahat kami mga bata, hindi mo maiwasang matingnan din. Pero ito po yung mga bagay na nakahihiya, na kung hindi naman din hinahayaan ng gobyerno, hindi naman din makikita yan eh. Ibig sabihin po, noong pamangunang panahon, alam na pangalawa sa sakit ng tao, numero uno ay salapi, yan ang nagpapagulo at nagpapasama sa tao. Pangalawa, itong bagay na ito, na kahit ako'y nahihiya akong basahin o banggitin. Subalit, sapagkat ito ay nakasulat sa Biblia, ito'y bahagi ng aral na dapat nating makilala. May mga bagay na nakahihiya. Kaya nga, itinatago natin, we are doing this just in a private place at sa iyong sariling oras at sarili mong pag-aari. Meaning, sa sarili mong buhay, hindi sa buhay ng iba. Ganun po ang pagbabawal ng Diyos. Maraming gumagawa, so yun yung nakikita ng Diyos na nakahihiya. Di ba ngayon, pupunta ka sa palengke, makikita mo, ikaw pa mahihiya, may dalaga, walang bra, nakadamit ng puti, na bakat ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa kanyang pangangatawan. Hindi siya nahihiya, tayo pa yung nahihiya. Magsusuot ng ganon, pagkatapos pag nasuwitan ng lalaki, ang masama pa ay yung sumuwit. Di ba? Ganyan ang takbo ng buhay ng mundo ngayon. Maraming bagay na nakahihiya, subalit yung tao hindi marunong mahiya. The same way din ng paraan ng paglilingkod sa Diyos. Meron tao, hindi nahihiya, na sa halip na Panginoong Diyos sa langit ang pasalamatan, ang nilalagyan ng kwentas ng bulaklak at iniilawan
ay Diyos na larawan. Nakita lang po natin ang point ng mga paalala ng banal na kasulatan. May mga bagay tayong dapat suriin at unawain kung tama ba yung nagaganap sa ating buhay. Ang ating susunod na talata, unang Korinto 6:9 hanggang 10. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan. Ayan, alam natin, no need for further explanation. Ni ang mga mangangalon niya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. All of these things belongs to the negative side, negative activities ng tao, negatibong mga bagay na nakahihiya. Pero marami sa tao ngayon, proud pa. Nakikiapid sa kapwa lalaki, and all of those things. Alam naman natin yan, mananamba sa Diyos-Diyusan. Ngayon, proud pa ang tao. Lahat na to, alam natin. Sabi ko nga, no need for further explanation para hindi na tayo napagbibintangan. Ngayon po kasi, mahirap tumindig sa isang side lang eh. Pag sumahid ka sa kanan, galit sa'yo nasa kaliwa. Pag sumahid ka sa kaliwa, galit sa'yo nasa kanan. Pero kaya namang intindihan. Yung Biblia kasi ay tumatayo bilang fair and standard. Pag sa Biblia mo binasa at hindi ka nahiya, ibig sabihin, ikaw yung walang hiya. Pinaglalaban pa kasi nung iba, pwede daw magpakasal sa kapwa lalaki. Yun nga mapakiapid, mali na sabi. Hindi lang yun ang kasamaan dyan. Marami pang bagay, including pagsamba sa Diyos-Diyusan. Next. Unang Pedro 4:16. Mga ilan pang talata na may kinalaman sa salitang ikahihiya. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya. Madalas na pagkakataon sa buhay ng isang miyembro ng iglesia, lalo nung unang panahon hindi pa ganun tanggap, nakahihiya na malaman. Lang kasi pag nalaman ng mga kaklase mo na ikaw pala iglesia, parang ikaw ay ina-isolate. Hindi ka sinasama sa kanilang mga barkadahan. Galit ang mga tao kapag nalamang ikaw ay iglesia. O ikaw mismo sa sarili mo, nahihiya ka. Sabihin sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kaklase, sa iyong nililigawan na ikaw ay iglesia. Yan po ang sakit ng tao. Ngunit sabi dito, kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, kung willing ka talaga ma-involve ang sarili mo sa pagsunod sa tinatawag na tunay na paraan ng Kristyanismo. Ano po ba yung tunay na paraan ng paglilingkod sa Diyos? Nagbahagi ng gawaing Kristyanismo, lahat po ng gusto ni Kristo, lahat ng utos ni Kristo, yun ang iyong gagawin. At hindi kasama sa utos ni Kristo yung sumamba ka sa Diyos-Diyusan. Huwag mong ikahiya kung hindi ka kumakain ng dugo. Huwag mong ikahiya kung hindi ka sumasamba sa Diyos-Diyusan. Yung iba, pag nasama sa isang night activity ng barkada, hindi na nahahalata ng barkada kung ano ba relihiyon. Kasama na rin siya sa kung ano-ano pinagagagawa ng barkada. Ikinahihiya niya na siya matuklasan, siya pala iglesia. Huwag po sana mangyaring ganon sa atin mga kapatid. Sapagat ang babala, huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. Ipagmalaki mo na ikaw ay under sa pangalang Kristiyano. Tao na sumusunod kay Kristo at hindi kay Moises, hindi sa iba pa mang mga palatuntunan na hanggang sa panahong ito'y sinusunod ng mga tao. Mga huling talata, Amos 4:5. At kayo'y maghandog ng hain ng pasasalamat na may libadura, at kayo'y mga gahayag ng kusang mga handog at inyong itanyag, sapagat ito'y nakalulugod sa inyo, o ninyong mga anak ni Israel, sabi ng Panginoong Diyos. Noong pa mang katutubo, mga kapatid. Kasi madalas pinag-uusapan dito sa present days. Bakit ba ang handog o ang abuloy ay lagi na lang included sa religion? Wala ba tayong makikitang religion na wala ng abuloyan para hindi na tayo napipintasan?
Ang sabi ng iba, iniimbento lang nga niya, iyang samahang, iyang relihiyon upang makasingil, makakolekta ng hindi lang opinyon, hindi lang kasipagan, kundi pati salapi ay iniipon, ginagamit ang relihiyon upang magkamal ng salapi. Ating pinaliliwanag, mga kapatid, masakit din namang ipaliwanag, ituro sa mga kapatid na ang ganyang bagay ay nakasulat sa Biblia. Kalakip na nung unang paraan ng paglilingkod na ang tao, kinakailangan mong mag-sacrifice. Hindi sapat lang sa Diyos na ikaw'y nagpapasalamat. Hindi lang sapat sa Diyos na ikaw'y umiiyak at dumadalangin. Kailangan may ipakita kang bagay na kaya mong gawin. Nagsimula pa sa magkapatid na si Cain at si Abel, nanguripot po si Cain. Ang binigay niya, ampalaya at pechay. Ngayon si Abel, maganda ang kanyang naihandog, kapagat yun ay bahagi ng pagpapasalamat. Kung may 1,000 kang baka, ba't di mo kayang ibigay sa Diyos yung isa? Ay si Cain, meron ng mga tupahan, may bakahan din, marami siyang gulay. Ang ibinigay niya sa Diyos ay 6 na ampalaya at 3 pechay na matataba. Anong ginawa? Hindi nagustuhan ng Diyos yung alay ni Cain sapagat kinakitaan siya ng kakuriputan. Kinakitaan siya ng madilim na bahagi ng kanyang konsensya at kanyang kalooban na hindi siya willing na tumulong sa iglesia. Sino po ba gagamit nun? Ang Diyos ba? Hindi naman kumakain ng gulay ang Diyos at ng hayop, di po ba? Ang hinahanap ng Diyos yung sacrifice na kaya mong patayin ang iyong matabang baka na hindi ka manghihinayang at iyan ay susunugin mo sa harap ng Diyos. Actually, ang gawain nun, sinusunog yung baka eh. Nilalagay sa dambana, inaapoy yan. Para bang kung i-imagine natin sumisinghot ng usok yung Diyos eh. Pero hindi, it is not the idea. The idea of sacrificing ay nakita ng Diyos na yung aso mong sitsyong mahal na mahal ay kaya mong patayin sa harap niya. And that is called sacrifice. Di po ba si Abraham, sinubukan ng Diyos? Matagal na panahon hindi magkaanak si Abraham. Mga nasa less than 100 years na hindi pa siya nagkakaanak. Ay nung matanda na sila ni Sarah, humiling siya sa Diyos ng biyayang anak. Pinagbigyan naman ng Diyos. Nagbuntis si Sarah at the age of, hindi ako nagkakamali, 90. Nabuntis at ipinanganak si Isaac. Nung malaki na, about 7 years old, alam ng Diyos na napakamahal ni Abraham si Isaac at yun ang katangi-tanging isa sa pinakamamahal niya sa buhay. Paano sinubok ng Diyos si Abraham? Sinabi niya kay Abraham na pumanik kayong mag-ama sa bundok, magdala kayo ng panggatong at ihandog mo ang iyong anak sa akin. Hindi nagdalawang isip si Abraham bagaman siya'y naluha at kamontek na siyang hindi sumunod sapagat yung pagmamahal niya sa kanyang anak ay talaga naman tunay. Ngunit sa tinatawag na mahigpit na pananampalataya, undoubtedly, sila ay pumanik sa taas ng bundok. Sinabi niya kay Isaac, papanik tayo, pasanin mo yung panggatong. Mabuti na lang, pagpanik doon, nung panahong sasaksakin na ni Abraham, si Isaac at sinabing, ikaw ang aking ihahandog, hindi tumakbo. Ayon sa kasaysayan, hindi tumakbo si Isaac at sa halip ay siya'y lumuhod at naghintay na siya ay papatayin ng kanyang ama. Ngunit pinigil ng Diyos, nung makita ng Diyos, yung nilalaman ng kanyang puso at ng kanyang diwa, pinigil. Sapagat sinusukat lang pala, may mga panahong nanunubok talaga ang Diyos. What is our point? Hindi makakaiwas sa bagay na kaya mong i-sacrifice. God is not asking for your lives. Hindi hinihingi ng Diyos ang buhay ng iyong anak. Hindi hinihingi ng Diyos ang kanan mong paa at kanan mong kamay. Ang hinihingi ay tumupad ka sa tungkuling tradisyon at kultura ng mga lingkod ng Diyos na ikaw ay kailangan mong magpakita ng ano ba ang kaya mong ibigay sa Diyos. Hindi iniimbento to ng mga pastor at mga mangangaral. Ayaw nga namin ito dahil dito napipintasan ng mga pastor eh. Ano sabi po? Kayo'y maghandog ng hain ng pasalamat na may libadura. What is all about libadura? Yung libadura, sa English yan, yeast.
Maraming gumagawa ng tinapay. There are those kinds of tinapay na walang yeast. Meron tinapay na may yeast. Ano ba ang characteristic ng tinapay na may yeast? Ano ang nagagawa ng yeast? Sa gumagawa ng siopaw, pag hinalo mo yung kaunting yeast doon sa masa at inilagay mo sa mangkok for 30 minutes, yung ganyang kataas na masa, before 1 hour, umaalsa yan, umaalsa. Ibig sabihin, gumagandang tingnan. Yung dating limpak na parang walang kabuhay-buhay na matigas, sa pamamagitan ng libadura, umaalsa, nagiging presentable, nagiging mukhang napakalaki. Di ba may mga tinapay ngayon, puro hangin na lang, napaka-alsado, ngunit tinapay lang. At least sa mata, magandang tingnan. Ibig sabihin nito, ang handog mo, lagyan mo naman ng konting style, lagyan mo naman ng konting magandang tingnan, magandang pakinggan, magandang tanggapin. Ang salitang libadura ay some sort of a figure of speech. Hindi naman sinabing yeast ang ilagay mo, kundi pagandahin mo, paunlarin mo ng konti. Yung medyo mahusay sa paningin, medyo magaling sa pagtanggap ng Diyos, lagyan ng libadura. Ibig sabihin, kung gagawa ka ng kape, lagyan mo ng konting asukal. Marami kasi wala hilig sa, meron pala mahilig sa kape lang lalo na yung mga katulad kong tumatanda. Dapat talagang black coffee lang. And kung magagawa lang, wala na talagang kape. Water therapy na lang. Ngayon, mabalik tayo dito. Dati pa pala, alam niyo po ba kung kailan nabuhay si Amos? Panahon-panahon hindi nasusulat. Ang bagong tipan ay batas na tungkulin ng tao habang nabubuhay. Kahit magaling kang manalangin, magaling kang umawit, magaling kang makinig ng aral, magaling kang magtanda ng aral, bahagi ng tungkulin mong kakompletuhan kahit talaga may handog. Kaya iyan lagi binabahagi natin sa mga ating paksain. Baka tayo nahihiya. Ang ating topic ay pagkapahiya o nahihiya. Nahihiya ba tayo kapag tayo ay naghahandog ng Diyos na hindi katapat ng iyong hinahangad? Ano ba hinahangad mo sa Diyos? Mahabang buhay. Ano hinahangad mo sa Diyos? Gumaling sa karamdaman. Ano hinahangad mo sa Diyos? Magaling na hanap buhay. Paggaling sa karamdaman ng iyong magulang at anak, kaligtasan ng buong pamilya sa araw-araw, for every day of your lives, for the whole year, yan ang ating pangarap. At walang sino man siguro ang magsasabi na hindi. Ngunit sa kabila ng mataas at malalim nating pangarap na hinihiling sa Diyos, ang tanong ng Diyos, ano ba ang kaya mo namang ibigay? Iyon ang challenge sa atin. Hindi pa pwedeng lahat na lang parang as free as ano yung kanta ni Matt Monroe? As free as the wind blow. Yun. Diba? May malalim yun. Yung impossible dream. Minsan pa nangangarap ka, Panginoon, gusto ko na mahabang buhay. Born free. La 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 la. Pinanganak ka, mahilig ka lang mangarap. Yun yung nilalaman ng kantang Born Free. Pinanganak tayo, we are free. We are free to dream of the highest dream that man could ever have. Ano yon? Yung mahabang buhay. Yan ang pangarap ng Diyos, ng tao. Mahabang buhay. Ikaw lang ba? Hindi. Selfish tayo Pag binigyan niyo po ako, Panginoon, ng mahabang buhay, isama niyo na nanay ko, tatay ko, mga anak ko, mga apo ko, lahat ng lalabas sa generation ko, sana po, puro 100 years old. That is part of our dream. Ang galing-galing nating humiling sa Diyos ng kung ano-anong malalalim at mahalagang bagay. Kulang na lang hilingin natin sa Diyos yung buong lahat ng planeta sa universe. Pero after dreaming, ano na ang kaya mong gawin? Sabi ng Diyos, kayo'y mangaghayag ng kusang mga handog at inyong itanyag. Saan tayo dapat mahiya?
minsan yung ating handog hindi naman kusa, di ba? We are only complying to what is us. Nagko-comply ka lang naman eh. Wala ka namang haing handog na kusang loob na kaya ibinibigay mo ay dahil marami kang hinihingi sa Diyos. Tapos nagrereklamo tayo minsan pag hindi dumarating yung ating panalangin, di ba? So may formula pala. There is a mathematical equation in the Bible. Hindi lang natin nakikita yung formulasyon. So aralin po nating mabuti ito mga kapatid. Ang Diyos ay nagtuturo sa tao, baka naman mamaya, kailangan na nating pag-aralan talaga yung tinatawag na kahihiyan ng tao. Next, sa Amos po yan. Ikalawang Timoteo 2:15. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya. Lahat po tayo manggagawa ng mabuti. Hindi lang po ang pastor o ang mga ministro ang manggagawa. Kahit man po kasama kami sa may assignment na pilitin mo sa buong linggo, gumagawa ka ng hindi nakahihiya sa tao, pastor ka pa naman. Lahat tayo ay nakakulong sa ganitong limitations. Sabi nung iba, let us just be happy. We only have one life. Pag ang sinunod mo yung katwiran ng mga pagano, na walang kinikilalang Diyos, lagi na lang sinasabi, do what you think is right. Just be happy every day. Gawin mo lahat ng gusto mo. Kawalangyaan po yun. Tandaan po natin, dalawa nagmamanage ng daigdig. Isang dyablo at isang Diyos. Pag ang naisip mo'y kasamaan, dyablo ang sinunod mo. Pag ang naisip mo'y kabutihan, Panginoon ang sinusunod mo. Parehas lang na nandito yan. Parehas lang. Saan sila nagiging equal? Sa blessing. Tandaan natin. Ang dyablo nagbibigay ng mas magandang blessing sa tao. Ang Diyos kuripot eh. Ang lagi lang binibigay ng Diyos yung buhay, pero priceless yon. Hindi mo siya kayang pantayan ng value ng pera. Totoo naman. Kaya ko lang nasabing kuripot when it comes to material things. Sino mas malakas magbigay ng kayamanan? Yung Diyos o Diablo? Diablo. Flood control. Sa GAA pa lang, di ba? Sa pag-appropriate pa lang ng mga budget, eh. Pinag-uusapan pa lang, nakuha na eh. Saan galing yun? Sa Diablo. Pagka sisikapan mo ng matuwid, pag-iipon, maayos, talagang patas, yun yung sa Diyos. Kakaunti tubo. Magtsatsaga ka magtinda, at the end of the month, kaunti lang tinubo mo, 13 pesos. Diba? Kaya nalulungkot eh. Pero kailangan mong tsagain. Kailangan mong makipagdigma sa kasamaan. Dahil nga sa mundong ito, talagang mahusay na life coach ang dyablo. Kung saan mas tiba-tiba, kung saan mas malakas kumita, doon ka dadalhin ng dyablo. Kaya this is just a challenge. Lagi nating tatandaan. Pagsikapan mo humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matwid na salita ng katotohanan. That is one. Another, huling dalawang talata, Mateo 10:32 hanggang 33. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit, sabi po ni Kristo. Datapot sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Marami pong tatamaan yan. Tayo nakaliwas na doon. Sino ang tatamaan yan? Yung mga taong ang pagkakilala, si Kristo ay tao lang. There are those religion na ang pagkakilala, si Kristo at ang Diyos ay iisa lang. So lahat ng iyon ay mapapahiya pagdating ng araw sapagkat si Kristo ay ikakahiya din silang lahat. Huling talata, Isaiah 5:20. Kung bakit ang takbo ng mundo po ngayon ay nababaliktad, kung ano yun tama, yun ang nagiging mali. 5:20 ng Isaiah. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama. Kung ano yung tama sa Biblia, nagiging mali sa aktual. Sabi sa Biblia, huwag kang sasamba sa mga larawan
Ano nagaganap sa aktual? Sumasamba sila sa larawan. Sabi sa Biblia, si Kristo ay anak ng Diyos. Nagsimula sa pagiging berbo, sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ano nangyari sa aktual? Si Kristo ay tao. This verse is telling about what is happening in real life situation. Kung ano yung tama, nababaliktad. Sa aba ninyo na nagsisitawag na ang mabuti ay masama at ang masama ay mabuti, kung alin pa yung mali, siya nagiging mabuti. Kung atin lang iti-trace back, if we are going to use the power of, or the formulation of throwback, yung mga tinatawag na throwback, bakit ba nagpakamatay sila Jose Rizal, sila Bonifacio, at lahat ng mga bayani ng panahon ng Kastila? Galit na galit sila sa pamamaraan ng mga praile because at that time, ang mga pari na rin ang gobyerno. Bakit sila nabubuisit? Bakit ginarote, binitay ang tatlong paring martir sa Cavite, si Gomez Burgos Zamora, dahil po sa kawalang yaan ng relihiyong itinuro sa Pilipinas. Ngunit tayo naman, sabi ng Biblia, kung ano yung masama nagiging mabuti sa paningin ninyo. Ang dami ng Pilipinong pinagpapatay at hinambalos ng mga praile at ng mga Kastilang mga sundalo ng panahon na yon. Ngayon ay mahal na mahal pa rin natin. At pag nakanti mo, ang damdamin ay galit pa sa'yo. Ako ay kay solid ng ganito ganyan. Pero ang mga ninuno niya nung araw, pinagbubugbog, pinaggugulpe. Ganun ba ang tamang damdamin? Na lahat na ng mga bayani, kaya bumuo ng katipunan ng panahon na yun is not just about races problem. Hindi lang problema iyon ng lahi. Iyon ay problema sa pagtatanim ng maling paniniwala sa ating lahi. Nakikita na ng mga bayani noon na mali yung ipinatutupad. Hindi ko lang po alam kung na-search nyo na sa internet, sa Wikipedia, dahil meron po nagko-comment sa akin, hindi raw laging 100% tama si ChatGPT. There are cases siguro na gano'n, and even si Meta. Ang pinaka-safe siguro ay si Wikipedia. Lagi po yung standard. Hanapin niyo po yung sulat ni Jose Rizal sa mga kababaihang taga-Malolos. Sulat ni Jose Rizal sa mga dalagang taga-Malolos. Makikita niyo pa yung original sulat niya. What was the content of it? Yun ay content ng ibinabalita. And that is the time na nagsalita ng Tagalog si Jose Rizal. Because on his daily language, ang ginagamit niya ay Kastila na rin. Marami pa rin kabaliwan ding nagaganap sa lahi natin. Sabi ni Andres Bonifacio, ang hindi magmahal sa sariling wika, ay si Jose Rizal pala, sabi niya, ang hindi magmahal sa sariling wika ay kasing amoy ng malansang isda. Pero during his everyday language, ang language niya ay Kastila. Because they live more than, ibig sabihin, ang mga Kastila, nagtira sa atin ng more than 300 years. Kaya akala ng mga Pilipino noon, ang talagang wika natin ay yung Kastila. Dito nga sa 13 Martires ba yun? Sa ano? May dalawang lugar sa Cavite na hanggang ngayon ay Kastila ang salita. Sa Zamboanga at sa Bacano, ganun din. Ang nakakatuwa, sabi ni Rizal, malansa din siya, ano? Pero hindi lahat ng kanyang pangungusap ay masasabi mong nakatutuwa. Yung kanyang sama ng loob bago siya bitayin, isa sa sulat niya na kanyang, kasi hindi na siya natulog noong December 30, sapagkat kinabukasan bibitayin siya ng alas 6. Napakarami niya sinulatan nung gabi. Sinulatan niya ang kanyang tatay, nanay, ang kanyang 11 kapatid. Sinulatan niya si Ferdinand Blumentritt, ang kaibigan niya, ang taga-Germany. Sinulatan niya ang kanyang kasintahan, si Leonora Rivera. Sinulatan niya ang mga kababaihang dalagang taga-Malolos. Dahil mahilig sa dalaga si Rizal, binata kasi. Pero content, pag nabasa niyo ang content noon, kinukwento niya yung kawalang yaan na ginagawa ng mga pare sa Pilipino. Na isinama niya sa kwento ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Kaya nagalit sa kanya ang gobyerno, ipinabitay siya.
Kamukha ng ginawa ng gobyerno ng Romano, ipinabitay si Kristo at ang lahat ng apostol, nadali si Rizal. Pinabitay din siya. Kasama, ang kasamaan lang ni Andres Bonifacio, ang bumitay sa kanya ay ang kasakimanding taglay ng pag-uugali ng kapwa Pilipino. Pinabitay siya ni Emilio Aguinaldo, saka si General Luna. Ano na mutawi? Kahiya-hiyang pag-uugali ng mga Pilipino. Yung pagiging selfish, gagawin mo lahat, sumikat ka lang. Yun ang nabuhay. Si Emilio Aguinaldo, na kailan lang po namatay. About 1950 plus na yata siya. Mga 1963 na yata namatay. Pwede ako magkamali, i-search nyo. So ano ang tinutungo ng aking point? Tama yung sinasabi dito. Na ngayon sa ating panahon, ang namamarali ay kung ano yung nakahihiya, hindi nahihiya ang tao. Ito yung mga korap na mga, kaya pala nagkakagalit ngayon ng mga congressman para manalo. Gagastos ng 25 milyon sa eleksyon, magbabayad ng tigalawan libo bawat isang tao, ang kapalit naman pala bilyon. 89 billion just for a ghost project. Bakit ba pinili ang flood control? Kasi madaling maglaho ang flood control. Pag tinangay lang ng tubig at bahay, wala na eh. Hindi katulad ng eskwelahan ng pinagawa mo, halatain. Building, halatain. Eh kung sa ilog ka lang magbabasemento, pag malakas ang baha, tinangay, ay mahina pala. Another project. Yan ang mga kawalang-yaan nagaganap sa buhay na ito, hindi lang sa bagay na material, kundi lalong-lalo na sa espiritual, lalong-lalo na sa relihiyon. Huwag kayong maniwala na kung ano yung maganda, siya tama. Huwag kayong maniwala na kung ano yung sikat ngayon ay sila na ang magaling. Hindi po. Nung araw pa kinagagalitan ng tao, na ang tao ang tingin sa dilim, liwanag. Ang tingin sa liwanag ay dilim. Inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Kaya kabaligtaran ang nakikita natin sa panahong ito. Ito ang nilalaman ng ating paksa, ang dalawang uring kahihiyan. Ano po yung dalawang uring kahihiyan? Nahihiya tayo sa tao, pero hindi tayo nahihiya sa Diyos. Merong nahihiya sa Diyos, hindi naman nahihiya sa tao. So, kailangan nating i-regulate. The same way na binigyan tayo ng Diyos ng capacity magalit, binigyan tayo ng Diyos ng capacity maging mabait. Kailan mo yan gagamitin? We just need to use it in a regulated or moderate status. Lahat ng bagay na binigay sa atin ng Diyos, may tamang gamit yan. May tama. So dito po tayo nagtatapos mga kapatid. Marami pong salamat sa pagdinig at sa pag-unawa sa lahat po ng ating dinaan ng mga pag-aaral. At ito po lagi niyong tatandaan sapagkat tayo rin ang makikinabang sa pagdating ng araw. Tayo pong muli ay magsitindig mga kapatid. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mga pagkakataong ito. Maraming salamat sa iyong aral na laging nagpapaalala sa iyong mga anak kung paano kami dapat na magdala ng buhay sa panahong kasalukuyan. Lagi mo sana kami nga alalahanin at gagabayan, Panginoon, lalong-lalo na sa mga panahon ng aming mga karupukan at sa panahon ng aming mga kabiglaanan, sa panahon ng aming mga kahinaan. Tutulungan mo sana kami, Panginoon, palagi. Unang-una ay ang pagtataglay ng buhay na laging ligtas sa iba't ibang uri ng mga kapahamakan. Hindi lamang kami, kundi ang buo naming bayan, ang buong bansa na aming kinaroroonan, kung maaari ang buong sandaigdigan, upang sila'y magkaroon pa ng mahabang panahon na matutunan ang iyong salita, matutuhan ang mga bagay na iyong ikinalulugod, at magkaisa-isa kami sa pagtupad ng iyong mga kautusan habang kami ay nabubuhay. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami magpapaalam. Ngayon magiging handa ang bawat isa sa amin na harapin ang mga panibagong hamon ng mga mahalagang araw na muli mong ipahihiram sa amin. Gaya ng aming inaasam, kami po ay lalakad sa mga araw na darating at aming tinitiyak na pipiliin naming gumawa ng mas maraming mabuti
kaysa sa maraming pagkukulang. Kami po ay iyong subaybayan ng mga bagay na hindi namin kayang gawin, tulad ng pagsisiguro sa aming mga sarili ng malulusog ng mga pangatawan, ang paghahawan ng mga balakid at ng mga panganib sa mga dakong aming kinaroroonan. Tulungan mo kami sa mga bagay na ito, Panginoon. Ilayo mo kami sa mga bagay ng mga masasama, mga pinagmumulan ng hindi magandang kaarawan, hindi magandang kapalaran. Bagkus ay dalhin mo kami sa mga bagay na kinaroroonan ng mga pagkakaisa, mga katuwaan at kasiglahan at kapayapaan, lalong-lalo na sa mga bagay na ikatututo ng aming mga kaunawaan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling at kaakibat pa rin ng aming mga dalangin na ang lahat ng aming mga kapatirang nabanggit na nagpapaalala, naglalakip ng kanilang pasasalamat sa iyo dahilan sa pagsapit ng kanilang mga kaarawan, mga anibersaryo ng kasal at iba't iba pang mga mabubuting kaloob mo na tinatanggap ngayon ng iyong sangbahayan. Kaalinsabay ng lahat ng aming mga kapatid na ngayon ay naging saksi sa aming ginanap na pagtitipon. Pagpalain mo kaming lahat. Igawad mo po sa amin ang iyong dakilang pagpapala, kaligtasan at kaligayahan at pagkakaisa namin magpakailanman. At ang mga ito ay amin pong muling pinasasalamatan sa ilalim ng iyong pangalan at amin namang hinihiling sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mangyari pong ang mga naglakip ng pasalamat sa iba't ibang dako ay magsitindig at tanggapin po ninyo ang basbas ng pagpapala ng ating Panginoon. Mga kapatid na nagpapasalamat at tayo pong lahat, tanggapin niyo po ang basbas ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang kinakasangkapang mga ngaral. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Tayo po ngayon ay umawit ng awit ng paghahandog. Narito kami na iyong alipin at napipisan sa iyong piling dalangin. Awit ay inihahain, sana ay marapat din. Nando ang tanging alay na ang iyong lingkod ay bendisyon na kaya ng kaloob. Ang handog na ukol sa Espiritu ay tungkulin na lingkod ni Kristo upang ipahayag
Tayo po ay muling magsitindig. Panginoon, aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, naririto po amang banal, ang isa sa mahalagang bunga ng aming mga tapat na pananampalataya, ang salaping handog na ngayon ay sama-samang itinataguyod at ipinagkakaloob ng iyong mga hamak na lingkod. Narito po amang banal, at bagaman amin pong kinikilala na hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng salaping ito, ito'y amin pa rin inihahandog sa iyo, Panginoon, at aming pinapangarap na ito nawa ay magsilbing isang samyo na kalugod-lugod na ngayon ay makararating sa iyong dakong sinapupunan upang ito'y maghatid ng karagdagang kapurihan at kaluguran sa banal mo pong pangalan. Iyo po sanang bendisyonan, ipahintulutan, ang mga bahagi ng salaping ito'y maging mabuting kasangkapan ng iyong banal na iglesia upang magtaguyod ng pagpapatuloy ng kaunlaran ng mga proyekto nito, gaya ng mga pagawain, mga pagtulong sa mga kapatid mula sa iba't ibang mga kadahilanan. At ang ilang bahagi ng salaping itong amin tinitipon ay magamit nawa ng iyong mga mangangaral sa mga panahong sila'y naghahatid ng iyong mga aral at katwiran sa lahat ng mga dako o lokal na kinaroroonan ng mga alipin mong mga tagapakinig. Ang ilang bahagi pa rin ng salaping ito'y magamit ng pangasiwaang iglesia sa mga gawaing ikatatawag pansin pa ng ilan pa naming mga kakilala at mga kaibigan upang sila'y makarinig ng iyong katotohanan at maging bahagi sila ng iyong bayan, makakasama namin sa mga pagdinig, sa mga paglilingkod, mga bagay na ikapagkakaroon ng kaluwalhatian ng iyong pong banal na pangalan. Ama naming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng ito, ang biyaya at handog na ito ay amin pong ipinagkakatiwala, ganap na inihahandog sa iyong banal na iglesia sa pamamagitan ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Awitin natin ang doksoloyan. Ang ay parang alam, Espiritu niya banal patno maisa kahit na Amen. At ngayon, sa bisa ng karapatang minsang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mangangaral, nawa ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang sumasa mga langit, at nawa ang kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu ang siyang patuloy pa ring maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan paman. Marami pong salamat, mga kapatid.
ako ng kaloob na kayang manghulat sa hiwagay mabusog. Magkaroon man ako ng dakilang pananampalataya, kung wala akong pag-ibig, ako'y wala pa rin kabuluhan. Magaling naman muna sila. Ngayon hindi makailan. Kung ako'y maging matulungin sa dukha, magbigay ng anumang kailanganin nila, maialay aking buhay sa kanilang kaginhawahan. Kung wala akong pag-ibig, walang pakikinabangin sa akin. Tatapwan ngayo'y nananatili ito, ang tatlong sangkap ng butihing pagkatao, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay